Tuluyan na bang sisirain ng galit ang ugnayan ng pamilya? Papagsak ka rin. Alamin yan ngayong Biyernes, alas 12 ng hating gabi, dito lang sa The 700 Club Asia sa GMA. Sa pagtahak ni Iking sa tuwid na landas, naging sandigan niya si Hesukristo para makawala sa bisyo. Na-born naging Christian ako is doon ko mas naunawaan na ang ating Panginoong Hesus ay ang ating Diyos na tagapagligtas. Na talagang sinurrender ko na yung buhay ko sa Panginoong Hesus. Talagang i-offer ko na yung buhay ko sa Kanya 2014. Then nagtuloy-tuloy po yun. Dire-diretso ako nagsisimba, hindi po ako pumapalya. Nagjo-join ako sa mga fellowship every Sunday para sa pag-grow. Dati akala ko nga yung mga ganyang kwentuhan na mga lalaki is hindi yan tatagal pag walang alak. Kasi yun yung mindset ko eh. Ngayon, pag nasa Panginoon pala, minsan kahit na 6 hours, 8 hours na 10 hours inaabot na kwentuhan, tumatagal ng walang alak. 2014, natanggal ko yung alak ko na sinabi ko lang na hindi na ako inom. Hindi rin ako makapaniwala sa sarili ko at kahit sinong nakakakilala sa akin, nagulat sila na ganun ko kabilis na sinabi kong ayoko na ng alak. Natanggal ko siya. Natanggal ko yung paninigarilyo ko, natanggal ko yung alak, yung marijuana, yung shabu. Nawala po siya. Na-open sa akin ng Panginoon na ito dapat yung ginagawa mo. Gusto ko nang maging maayos yung family ko, yung mga anak ko, mas makapag-focus na ako sa kanila, sa asawa ko, matalikuran na lahat kung ano yung dapat talikuran. Nasubok naman ang katatagan ng kanyang pananalig kay Jesus. Nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa pagitan niya at mga kapatid na empleyado sa kanyang massage therapy business. Parang hindi matanggap ng tatay ko na ginagawa ko yun sa mga kapatid ko. May pagkatalo kami, pinapaalis ko siya. Then pati yung papa ko po, in time na yun, nakisali na rin sa akin. Tingin niya na minamaliit ko yung mga kapatid ko dahil dun sa parang ayaw po nilang mapakorek yung maitama ko sila sa mga mali nila. Na hindi ko makalimutan yung sinabi niya na darating yung araw babagsak ka din. So yung time na yun, umalis din po sila. Parehas sila umalis. Nawalan ulit ako ng pag-asa na mabuo yung family ko ulit. Yun kasi yung isang talagang plano ko na mabuo ko yung family ko. So doon ako nahirapan ulit. Parang nawalan ako ng pag-asa. Pero pinag-pray lang namin yun. Pinag-pray po namin ni Mrs. Kumapit si Iking sa pangako ng Panginoon at umasang magiging matiwasay ang pamilya. Pinili niyang magpakumbaba at sinuyo ang mga magulang at mga kapatid. Mga anak ko lagi kong pinagdidikit ng verse. Pagbas sila nasa cabinet. So naipaskil nila rin yung isang Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and He will save you and your household. So yun, hinawakan ko talaga yun yung family verse ko sa Acts 16:31 na talagang nangyari sa buhay ko. Pakunti-kunti sa tatay ko, sa kapatid ko, sa mama. Makalipas ang ilang buwan, si Iking at ang kanyang pamilya ay nagkasamang muli. Maging si Mafe ay umuwi na mula sa Hong Kong. Ganun pa man, nanatiling hamon para kay Iking ang maibahagi sa kanyang mga magulang at mga kapatid ang kanyang natagpuang pananampalataya kay Jesus. Sa tulong ng pastor, nagsimula silang mag-aral ng salita ng Diyos sa bahay. May mga challenges si Pastoral na minsan pinagdadabugan siya ng kapatid kong bunso. Si papa ko madalas nabubugaan siya ng usok ng sigarilyo bago siya pumasok sa bahay. Nagpatuloy lang kami ni Pastoral, then na-open si Jesus sa bahay. Nagbunga ang pagpapagal na ito ni Iking na hikayat niya na maging bahagi ng isang faith community ang kanyang pamilya. Maging ang kasong isinampa sa kanyang ama noon ay na-dismiss na rin. Hanggang sa nagka-pandemic, na lockdown kami, naiwan yung therapist namin na 10 sa loob ng bahay. Kami yung nagpapakain, kami yung lahat for almost 3 months. Parang nawala na lahat. Parang yung mga pangarap namin na makakuha ng bahay, na para sa mga therapist, yung makabili ng lupa o ng bahay, parang unti-unti nawala. Lockdown man, ginamit ni Iking ang pagkakataong ito na mamuno ng Bible study kasama ang kanyang pamilya at staff. Kanilang ipinagkatiwala sa Panginoon ang kanilang mga alalahanin. Ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan nang magbukas ang isang oportunidad para sila'y kumita. Pinasok ko yung mga trabaho para makasurvive, mag-delivery. Naranasan ko rin maglinis ng aircon,
Yung pinaka-worst din, parang bumalik ako sa hirap ng trabaho, yung nagsisinsil ako. Tapos nasinsil ko na naman yung pinaka-tubo ng Poso Negro. Pag sinsil ko yun, nabutas ko siya, tumama sa mukha ko. Dumi ng tao. So, dun na naman sabi ko. Pero yung time na yun, hindi na ako nagsisi kasi sabi ko, Lord, thank you, may trabaho ko. At least kahit na ganito, pero nakakasurvive yung during pandemic. Nakakasurvive kami sa araw-araw, napupunan yung pangangailangan namin. Na minsan naawa ko sa asawa ko na nagbabike, pupunta sa client, tapos ako nakamotor, hindi ko siya maisakay kasi bawal. So, sabi ko, nagpe-pray kami lagi. Taong 2021, panibagong negosyo ang binuksan ng Panginoon para kay Iking at sa kanyang pamilya. Wala kaming resources, wala kaming fund. Ang ginawa lang namin, mag-picture ng mga items sa mga store, then mag-post kami sa Shopee. Naging tapat ang Panginoon kay Iking. Makalipas lang ang ilang linggo, lumago ang online store nilang mag-asawa na Matthew 6:33. Sabi nga namin ni Mrs. na talagang pag hindi ka sumuko sa paglilingkod mo sa Panginoon, pag nagpatuloy ka lang, nanalig ka lang sa Panginoon na hindi ka niya pababayaan. Taong 2022 naman, muling nagbukas ang kanilang 4-season massage therapy business. Sinagot din ng Panginoon ang iba pa nilang mga prayer request. 8 to 10 employees namin, noong 2022 naging 15 siya. Then yung pangarap namin na magkaroon ng apartment o yung bahay yung mga therapist namin, hindi namin nakalain na yung katabing apartment namin yun pa yung makukuha namin. Patuloy ang pagbuhos ng biyaya kay Iking. Nagkaroon siya ng sasakyan na nagsisilbi ngayong service sa kanyang mga therapist papunta sa kanilang mga kliyente. Noong nakaraang taon naman ay nakabili sila ng lupa sa probinsya. Ano yung mga naranasan ko noon sa kahirapan ng buhay, sa pagbibisyo ko, sa kung ano na estado ng pananampalataya ko sa Panginoon. Pinapasalamat ko sa Kanya lahat yun. Kasi yung mga pangyayari na hindi maganda sa buhay ko, nagiging testimony ko siya ngayon eh. Yung una, hindi ko po siya lubos maisip talaga. Pero sabi ko nga, pag nasa Panginoon ka na pala, unti-unti yung buhay mo maa-align, maayos at maayos. Masayang tinataguyod at pinapangunahan ngayon ni Iking ang kanyang pamilya sa buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Sa ngayon, ang lagi kong sinasabi sa mga anak ko, maglingkod sa Panginoon, gamitin nyo kung ano yung talent nyo para sa Panginoon. Kung may mga desisyon kayo sa buhay, kahit ano man yan, lagi kayo magpe-pray kay Lord. Buong sambahayan ni Iking ay naglilingkod sa Panginoon. Ang Panginoon yung nag-align ng buhay ko, nagtuwid ng landas ko. Siya yung nagpa-realize sa akin na mahirap na walang isang ama. Siya nagparamdam sa akin na talagang merong ama. Merong Diyos Ama na handang tumulong. Siya yung nag-aon sa akin. Siya yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob na lumaban. At higit sa lahat, siya yung nagtuwid ng landas ko. Alam mo, Sonja, nothing is too difficult for the Lord. Right. Lahat ng challenges. Pero, kailangan maunawaan natin. Halimbawa, lalo na yan sa negosyo, kasama mga pamilya. Mahirap yan kasi ang kailangan mo dyan strategy, kailangan mo dyan wisdom ni God. Tama. Diba? Kailangan kukuha ka ng mga taong may alam sa negosyo. Kasi pag pamilya mo, ano yan, kung nilustay niya yan, sabi, kapatid mo yan eh. Diba? Yeah. I mean, yung mga ganon, conflict mediation. Kailangan palagi we are a step ahead. Kasi ganon ang gusto ni God eh. May wisdom, hindi yung puro bait-bait. Yeah, diba? It's just a little extra complicated kapag family members mo yung katrabaho mo. Kasi nga grabe, naalala ko yung sinabi ni Iking kanina ng tatay daw niya, one day, babagsak ka. Diba? Parang sinumpa na siya. Pero, yun sa halip na bumagsak nga si Iking, pinagpala naman sila ng Panginoon. Why? Because Iking chose to forgive, pinili niyang manalangin, pinili niyang magtiwala sa Panginoon. Hindi na tinanggap yung sumpa na yun, di ba, Pastor Alex? Ang sumpa na wala ng bisa, naging pagpapala. Alam mo, Sonja, totoo yan sa maraming pamilya. Madalas, nagkakahiwalay dahil sa pride, tampuhan, o matagal nang may sama ng loob na
iniipon. 'Di ba? Minsan nga, isasabihin pa yung mga sama ng loob pagka-reunion. May listahan. Yeah. Pero sabi nga sa Biblia, sa Efeso chapter 4, verses 31 and 32, sabi, alisin ninyo ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at paninirang puri, pati ng lahat ng masasamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mabagin na nagpapatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen. Kay Kristo talaga. Kaya kung gusto natin talaga ng kapayapaan sa loob ng tahanan, kapatawaran ng ating kailangan, 'di ba? Humility. Hindi yung kapatawarang binabanggit lang, kundi yung galing talaga sa kaibuturan ng ating puso. At para mangyari yan, kailangan muna nating maranasan ang kapatawaran ng Diyos mismo. Kasi hindi naman natin kaya magpatawad kung hindi pa natin nararanasan yung pagpapatawad ng Panginoon. We cannot extend grace to others, give allowances for others' mistakes if tayo mismo hindi natin naranasan yung gravity ng forgiveness ni Lord at ng grasya niya sa ating buhay. Kaibigan, baka ikaw rin tulad ni Iking, may mga alitan sa pamilya, may kinikimkim na galit o dumadaan sa matinding pagsubok. Nais ka namin ipanalangin dahil may pag-asa kay Kristo at gaya ng pangako niya in Acts chapter 16 verse 31. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ngayong araw na to, we invite you na tanggapin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas kung hindi mo pa yun nagagawa. At hayaan mo siyang bumuo at magpagaling ng iyong puso at pagalingin ang relasyon, ang lahat ng sugat na meron sa iyong pamilya. If you want to receive Jesus as your Lord and Savior right now, pray this simple prayer with us. Panginoon, maraming salamat dahil ang kagustuhan mo ay ang buong pamilya. Ang isang buong pamilya na sabay-sabay nananampalataya sa iyo at may relasyon sa iyo. Panginoon, maraming salamat dahil pinadala mo ang iyong anak na si Jesucristo. You sent Jesus Christ. He lived the life that I should have lived and died the death I should have died. Namatay siya para sa aking mga kasalanan at hindi nagtatapos doon. Nabuhay siyang muli matapos ang 3 araw. Para kapag ibinigay ko ang aking puso kay Jesus at nanampalataya ako sa Kanya, mapapatawad lahat ng aking kasalanan at magkakaroon ako ng relasyon sa Diyos Ama. And because of that relationship that is restored to God the Father, my relationships can also be put in order, especially marriage and the relationships in my family. Maraming salamat, Panginoon. I receive you, Jesus. Patawarin mo ko sa lahat na nagawa kong kasalanan. I receive you, Jesus, today as my Lord and Savior. Banal na Espiritu, tulungan mo akong mamuhay ng naaayon sa iyong kagustuhan. Holy Spirit, help me walk in a manner that pleases you, in a way that serves my family members, that I will walk in the forgiveness that you have given me, and I will extend forgiveness to my family, that I walk in humility and I will extend grace and love to my family and to the people around me. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So, gusto ko namang manalangin para sa healing ng maraming mga tao. Kasi sa ngayon, ang daming mga viruses na, alam mo yon, yung nasa in our midst. No? Ang daming mga sakit at kailangan natin talaga manampalataya sa Panginoon dahil ang Diyos ay nagpapagaling. Sabi nga, Jesus came to destroy the works of the devil. He walked around doing good, healing all manners of sicknesses and diseases. Mga kapatid, ang Diyos natin ay Diyos na nagpapagaling magpahanggang ngayon. Wala pong tinuturo sa Bible na tumigil na ang himala ng Panginoon. He never changes. He's the same yesterday, today, and tomorrow. At sinasabi rin po sa banal na kasulatan, He was pierced for our transgressions. The chastisement of our peace is unto Him, and by His stripes, by His wounds, by His blood, we are healed. It's a done thing. Tinangay ng Panginoon ang ating mga kasalanan, ang ating mga karamdaman, at kinuha niya ito. Kung tayo ay mananampalataya sa Diyos, ang kagalingan ay sa iyo. Claim it, receive it,
declare it. In the name of Jesus. Father God, in the name of Jesus, I declare, Lord God, and I release your healing para sa may mga virus, colds, flu, monkey virus, at iba't iba pang mga related viruses na mula pa sa COVID. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I rebuke this sickness right now in the name of Jesus. Hallelujah. Lord God, merong may sakit ng malaria, the Lord is healing you right now. Merong nakagat ng dogs, meron siyang rabies. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I declare healing right now. In the name of Jesus, merong may kidney infection. The Lord is healing you right now. Nagdadialysis ka. Halos wala ka ng pera pang dialysis. Gusto mo lang tumigil. In the name of Jesus, Lord, I declare, Lord God, hallelujah. Hallelujah. I declare a miracle healing for you. Receive that miracle even right now in the name of Jesus. Merong colon cancer. I rebuke that cancer, that colon cancer in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. There's someone who was gangrene on his feet. In the name of Jesus, the Lord is healing you right now. The Lord is healing you right now. Kung paano pinagaling ni Lord si Naaman, hallelujah, sa ilog ng Jordan, and made the skin new like a baby, the Lord is healing you right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Merong isang lalaki, he is so depressed right now, he has anxiety, he can hear voices of the enemy telling him to commit suicide, end his life. In the name of Jesus, I rebuke the spirit of death. I command that sound to be silenced. The voice of the enemy, I command you to be silenced. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. And I declare peace, I declare hope, I declare healing for that person. Hallelujah. Merong humingi ng prayer dahil nalugi ang kanyang negosyo. In the name of Jesus, I declare, Father God, the wealth, even the wealth of the wicked be upon him, Lord God. I pray for opportunities for those who are asking for jobs, Lord God. In the name of Jesus, merong nagpipray para pambayad maging sa renta ng kanilang bahay at apartment. The Lord has heard your prayers. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I declare, Father God, hallelujah. Isang pamilya gustong mag-migrate, walang pambayad ng ticket. I can see an airplane flying and you are there. You are aboard. You will be aboard in this airplane in Jesus' name. Amen. 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 Itong mga fingers ko, nag-crooked na siya. Sumisigaw na ako sa pain. Nagsabi na rin ako sa Lord na kunin mo na ako. Nang ma-diagnose siya ng lupus, kinailangan niyang mag-dialysis. Napapanood ko yung mga testimonies upon testimonies. I called 700 Club Asia kasi alam ko na maraming prayer warriors talaga. Ang assurance kasi nung counselor na she will not die but live and declare the good works of the Lord. Naging malusog ang kanyang kidneys at hanggang ngayon ay hindi na niya kinailangan pang mag-dialysis. Doon ako na-amaze kung gaano ka-powerful ang prayers. You can't stop na i-share how good He is. Kaibigan, tulungan natin mas marami pang makaranas ng ganitong pagbabago. Partner with CBN Asia today. Just scan the QR code, send us a text on the number being flashed on the screen, or visit our website cbnasia.com/give. God bless you as you give. Welcome back to the 700 Club Asia. Tulad ng naranasan ni Enrico Iking Caspe at ng kanyang pamilya, maraming Pilipino ang nawalan ng hanapbuhay, bahay at pag-asa noong pandemya. Pero sa kabila ng matinding pagsubok, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. At alam nyo ba, isa kayo sa ginamit ng Panginoon para maghatid ng tulong at pag-asa sa mga katulad nila. Sa pamamagitan ng inyong suporta sa CBN Asia at Operation Blessing, maraming pamilya ang nabibigyan ng relief aid, medical assistance at livelihood support.
ang simpleng tulong nyo ay may malawak na epekto, hindi lang sa kabuhayan, kundi pati sa pananampalataya ng mga taong natutulungan. Kaya't ipagpatuloy natin ang pagbibigay at pakikibahagi sa gawain ng Diyos. Scan the QR code to send your monthly support. Brother Alex. Thank you, Sonja. At kasama natin muli sa set si Iking at ang kanyang magandang misis na si Mafe Caspe. Welcome back. Yes. Thank you po again. Day 5 na. Thank you for saying yes and yes and yes. Amen. Iking, noong panahon na nagkakaroon ng problema sa iyong mga kapatid at tatay Opo. doon sa negosyo, no? So, paano nakatulong si misis sa iyo? Yung mga time po na yun na may conflict na sa family and then sa business, yung misis ko po talagang sinasabihan ako na mag-pray lang. Lagi, mag-ask ng help kay Lord and then sinasabi niya sa akin na try mo sila akayin sa Panginoon na para mas maitama nila kung ano yung mga pagkakamali nila. So yun po yung advice niya sa akin. Pero siyempre sa negosyo, kailangan din natin ng wisdom. Apo, yes. Kasi yung pagpapatakbo niyan talagang may proseso, di Yes. ba? So, was there a time na, halimbawa, pag partido mo, partido niya yung involved, siyempre meron kayong ginagawang resolution, no? Kung sino hahawak niyan o ganun. Kasi natural naman, minsan ikaw mainis, minsan siya. So, how do you deal with that? Minsan pagka nagkakaguluman, ako kasi yung tipo na hindi ko dinadagdagan yung temper niya. Good. Yeah. Ako yung tipo na relax ka lang. Lagi kong sinasabi, relax ka lang, huminga ka ng malalim. Kasi family niya talaga yung nakasama namin since po. So talagang high temper sila lahat halos. So siya na lang po yung kailangan kong masabihan na babaan lagi yung temper. Huwag siyang pumantay sa kanila. Parang yung temperature, ikaw yung nagsabi, kalma lang. Kalma ka lang. Kalma lang. Yes po, ganun po. Baby, kalma. Oo. Tama, yun yung pag-respond talaga. Huwag mong ifa-fight ng fire. Yeah. Yung Yes. fire. So buti na lang for the kalma. At walang hawakan ng kutsilyo. Para kalmado ang lahat. Yes. Yeah. At saka daw sila short-tempered, short fuse sila Oo. yung pamilya niya. Apo. So dapat buti na lang kalma si Mafe. So, Iking, how are you able to reach out to your father and brothers to be able to settle issues in the family, lalo na yung nagkainitan na kayo sa confrontation regarding business? Kasi siyempre, pagka bipino na ka dyan, tingin nila, parang inuhusgahan mo sila, pinagbibintangan, parang may pride di ba? So, how did you confront that situation? As a Christian na po yun that time. Ako na po yung lumapit sa kanila. Ako na po yung nag-reach out sa kanila. Ako yung humingi ng sorry. Then, nung bumalik po sila, nag-conduct na po kami nun ng Bible study Ayun. sa bahay. So, pag-conduct namin ng Bible study, ito po isang way na inopen ng pastor ko para mataniman sila. Dumating pa po sa time na yung kapatid ko at yung father ko, parang nabubuli nila yung pastor namin na nag-Bible study. Yung papa ko, binubugaan niya ng sigarilyo yung my pastor God. pagpunta bago pumasok. Yung kapatid ko naman, pag may action siya na parang ang yabang niya pag nagba-Bible study kami. So may mga ganong action po siya. So yun po yung naging way, pinakilala po namin sila si Jesus sa kanila. Grabe. Pero hindi sila nakaligtas sa presensya ng Panginoon kahit na nang bubuli. So yung tension with the relatives, syempre, magkakaroon niya ng effect sa inyo as a couple. So together, ano naging epekto nun sa relasyon ninyo? Paano nyo sinisettle yung kayong dalawa kung may issue sa relatives around you guys? How do you manage it together as a couple? Ako po, nag-uusap kami, then nagpe-pray kami kay Lord na bigyan niya kami ng wisdom, malawak na pangunawa kung paano i-handle yung sitwasyon na gano'n. Kasi kung ako po mismo na bilang kuya o father figure dun sa bahay namin, kung sasabayan ko po yung temper nila, hindi ko po sila makakay sa Panginoon. So, yun po yung ginagawa namin ni Mrs. Tinatanong ko siya kung ano ba yung tamang gawin din. So, nagsasuggest din po siya sa akin. Then, sumusunod din po kung ano yung mga tamang dapat gawin. Yun po. So, Iking, after maging maayos ang relasyon mo sa iyong tatay at mga kapatid, ano na ang nakita mong pagbabago? Pero bago mo sagutin yan, we'll go on a break. Huwag po kayong alis, magbabalik po kami agad.
We're back with Iking and Mafi Caspe. Babalikan ko lang yung tanong kanina. What has changed since you and your family reconciled for the second time? Nung may mga Jesus na po kami sa aming mga buhay, kung may mga pagkakataon man may hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon po agad ng pagpapatawad sa isa't isa. Kumbaga pag may problema, na-handle na po ng maayos. Hindi na po kailangan humantong sa mas mabigat na pagtatalo. Iba talaga pag nandun si Jesus sa buhay. So may peace na po. Meron ng love. Apo, meron ng love. Pag may peace. humility na, Apo, like the Bible says, give allowances for each Apo. other's Yes, tama mistake, diba? Apo. And talking about your business, it has grown and it has been successful throughout the years. Ano sa tingin nyo yung difference at ano yung naging sikreto ng tagumpay ninyo, both sa practical aspect and sa spiritual aspect? Wow, sikreto ng tagumpay. Ganyan. Apo. Yung magtiwala sa Panginoon lang. Yan lang po talaga. Na-remind po ako dun nung time na kaya pala ako dinala ng Panginoon sa may hirap na trabaho. Kasi darating din yung time na magkaka-pandemic na mararanasan ko ulit yung mga trabahong may hirap. Na which is, kung dati naranasan ko yung may hirap na trabaho na parang gusto ko nang sumuko, nung pandemic naranasan ko po yung trabahong mabibigat. Maisi sa akin kasi alam ko na meron akong Heavenly Father na kayang tumulong sa akin. Nakakatuwa kasi parang nagkaroon ka na ng muscles sa batak sa trabaho, batak sa pang-spiritual. No? Maraming salamat. Yes po. I'm sure madaming na-bless sa atin, na madaming pinagdadaanan sa trabaho at sa pamilya. Saka hindi lang yun, bihira tayong magkaroon ng young couple. Correct. Na who has overcome so many challenges na hindi natin masyadong na-feature yung mga young couple. Yeah, and I think that's what we need, encouragement. Yung nabatak sa... Kasi sometimes it's so easy to just wanna give up. But when you hear stories like this na, wow, nabatak sila ng buhay, it inspires you na, kaya ko, I can keep going. You don't have to quit when it gets hard, but you can persevere. Tsaka na-affirm natin dito na life is hard. Hindi, wala nagsasabi, Bible, sinasabi na madali ang buhay. Dahil sa pamilya, may mga pagkakataon talagang nasasaktan tayo. Minsan dahil lang sa maliliit na bagay. Minsan naman dahil sa malalalim na sugat ng nakaraan. At kapag hindi natin pinatawad, unti-unti nitong sinisira ang ating ugnayan slowly. Oo, kaya paalala yan sa Proverbs 17 verse 9, whoever would foster love covers over an offense. But whoever repeats the matter separates close friends. Lalo na sa pamilya, kung paulit-ulit natin binabalik yung mga kasalanan ng isa't isa, lalong lumalalim yung lamat o lumalaki pati yung lamat sa relasyon. Praise God, may pag-asa. Tulad ni Joseph sa Genesis 50, verses 17 to 21, na kahit ipinagkanulo ng sarili niyang mga kapatid, pinili pa rin niyang magpatawad. But Joseph said to them, "Don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Isa itong napakagandang halimbawa ng kapatawaran at pagtitiwala sa plano ng Diyos kahit masakit ang pinagdaraanan at ang proseso. At kung si Joseph ay piniling magpatawad at magtiwala sa Diyos, abay kaya rin natin. There is grace from God dahil ang Diyos ang nagbibigay ng lakas na magmahal kahit tayo ay nasasaktan. Trust, believe, and let Jesus heal your relationships. Siya ang tunay na daan tungo sa kapayapaan at pagkakasundo. Partner with us in sharing God's love and message of forgiveness. Support CBN Asia and help produce more stories of hope and transformed lives here in the 700 Club Asia. Just scan the QR code on your screen to send your donation. Hanggang sa susunod, manatili sa pag-ibig, kapayapaan, at liwanag ni Kristo. God bless you more. See you next time.